Dala ng magandang balita. 30 minutong makabuluhang usapan at talakayan. 30 minutong punong-puno ng aral ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Balitang Biblia. Hatid sa inyo ng Church of Christ. Samahan natin si Brother Jun Layusa sa Balitang Biblia. Okay, isa na naman po magandang tanghali sa lahat po nating mga kababayan, mga kaibigan, mga nanonood at mga nag-aabang sa atin dito po sa Full Radio DWEN FM 100.5. At ito na po ang programa ng Church of Christ, ang Balitang Biblia. At ako po ang inyong lingkod, si Brother Jun Layusa. And kasama ko sa paglilingkod na ito, ang ating mga kapatid. Ako po si Brother Sammy Velasco. Ako naman po si Brother Jason Agbuya. At ako naman po si Brother Jovi Lavilla. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Magandang hapon din po. At bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo kapatid na Jason. Sige po, samahan niyo po kami sa panalangin. Mapagpalang Diyos, kataas-taasan at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito. At Panginoon, salamat sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga tulong niyo sa bawat isa sa amin sa mga biyaya. Salamat po. At kami pa ay humihingi ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanang nagagawa, nasasalita o naiisip man. Panginoon, sa oras na ito, dumadalangin kami na humihingi ng karunungan upang sa aming pagsasalita, hindi kayo magkulang humigit man sa mga nakasulat sa Biblia. Gayon din po, idinadalangin namin ito yung aming mga tagapakinig na nawa po'y tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon ng malinis na puso at kaisipan upang talimahin ang inyong mga banal na salita. Gayon din po, idadalangin namin ang aming pamahalaan na po'y magkaroon ng katalinuhan yung mga namumuno upang sa bawat batas na gagawin nila, magkaroon ng pakinabang ang bawat isa sa amin. Gayon din po, idinadalangin namin na nawa po'y matapos na itong pandemya na kumakalat ngayon sa mundo. Gumaling na rin po nawa yung mga tinamaan ng sakit or virus. Gayon din po, dinadalangin namin itong buong staff ng Call Radio na kayo na po ang bahalang magpala sa bawat isa. Panginoon, salamat po ang lahat ng mga bagay, hindi man nabanggit ng aming dila, ikaw po nakakabatid. Ito'y aming sama-samang ipinaparating sa inyo sa dakilang pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, sa atin pong pagpapatuloy mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-text sa ating number sa Smart sa 0998-549-1757. Smart po yan, 0998-549-1757. TM 0916-1154-806. Okay, TM natin yan ha, 0916-1154-806. Okay, sa ating pagpapatuloy, ay pinag-aaralan natin yung kasiguruhan ng ating pong pananampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Sa ating pong talataan, ating pong pinag-uusapan ay ang Acts 17 verse 32-31. Pakibasa lang natin yan mga kapatid para sa ating paalala, para po sa ating pong teksto ng ating pong pag-aaral. Kung ano yung kasiguruhan na meron ang isang Kristiyano o meron ang isang mananampalataya ng Diyos. 17:30 hanggang 31 kapatid. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Natapat ngayon ipinaguutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kaniyang ipaguhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kaniyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang mag-uli sa mga patay. Okay, so dito sinasabi ni kapatid na Pablo sa kanyang pong pangaral na sa pamamagitan ng pakikinig natin, pinalilipas ng Diyos ang hindi natin pagkaalam sa lahat ng mga bagay na gusto ng Diyos para sa atin. So, sa konteksto nga ng pag-aaral na ito, ulitin lang natin para sa mga ngayon pa lamang na kapakinig sa atin, ang konteksto po nitong sinabi na ito ni kapatid na Pablo ay ang kanyang pangaral tungkol po doon sa Atenas na marami po silang mga Diyos-Diyosan. And then meron silang isang altar na para sa isang Diyos na hindi kilala.
So, ipinakilala ni kapatid na Pablo yung Diyos na yon. Ang point dito ni kapatid na Pablo sa kanyang pagpapakilala sa isang tunay na Diyos na buhay na lumalang ng langit at lupa, magkaroon sila ng assurance. Apo. No, sabi niya dito sa verse 31, whereof he hath given assurance unto all men in that had raised him from the dead. No, pinatunayan ni kapatid na Pablo na itong Diyos na ito, hindi ka parang hindi ka parang sugal. Yung pananampalataya mo hindi parang sugal na tama kaya ito, mali kaya ito, hindi ganoon. Kundi sureball talaga. Apo. Assured ka doon sa pananampalataya mo na itong Diyos na pinaglilingkuran mo, Diyos na sinasampalatayanan mo ay ang Diyos na namatay, inilibing at muling nabuhay, na ibinigay yung kanyang anak na namatay, inilibing at muling nabuhay. Ano po? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So tinapik niya, sabi niya, yung Jesus na binuhay na maguli sa mga patay, ito yung assurance natin. Apo. At tinalakay din niya, doon nga sa 1 Corinthians 15 na kung naniniwala ka kay Kristo at hindi siya muling nabuhay sa mga patay, bali wala ang iyong pananampalataya. Wala din kabuluhan yung pananampalataya mo. Kaya nga, dito sa pag-aaral natin na ito, kapag ikaw ay mananampalataya ni Kristo, meron ka talagang assurance ng kaligtasan kung sinusunod mo talaga yung kanyang kalooban, yung kanyang utos, yung kanyang doktrina. Kasi hindi pwedeng basta mo na lang sabihin na sumasampalataya ka, pero hindi mo naman sinusunod yung kanyang kalooban. Wala kang gawa. Napaka-importante pa din na meron kang gawa doon sa pananampalataya. So kaya nga, yun yung sinasabi natin na kaya ang iba't ibang religion din, o iba't ibang mga pananampalataya, especially born again, or ako galing ako ng Baptist, na merong doktrina na once saved, always saved. Because ramdam na ramdam kasi ng isang taong mananampalataya yung assurance niya kapag nakakapit siya sa Diyos. Opo. Dahil nakalagay kasi sa Bible yun eh. Pag ang isang tao nasa Panginoon, talagang ligtas siya. Tiyak mo talaga. No? Nandoon yung katiyakan ng buhay na walang hanggan sa kanya. So kaya nga, misinterpret naman ito na iba na pagka naging anak ka ng Diyos, hindi ka na kailanman magiging o mapapahamak. Kaya pagka naligtas ka na, naging anak ka na, forever yun, anak ka na. Kahit makagawa ka ng kasalanan, anak ka pa rin ng Diyos. No? Sa Bible, hindi po ganon. Dahil alam natin na kapag tao nagkasala, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Ultimong baptism nga, di ba? Yung tinalaki natin noong nakaraan doon sa John chapter 3. Maliban ang tao panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapasok sa kaharian ng langit. Sa mga tweed, hindi talaga lahat. Ano po? Sinabi din ni Jesus Christ hapon, binasa din natin, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sa mga tweed, ang pananampalataya sa Diyos, na yung sinasabing may assurance ka, assured ka kung ginaganap mo ang kalooban ng Ama na nasa langit. Assured ka kung yung doktrina mo ay tama at totoo. Kumbaga parang hindi ka mag-aalinlangan kasi yung ginagawa mo tama at totoo talaga eh. 'Di ba? Naranasan nyo na ba minsan na meron kang ginagawa na tama at totoo, 'di ba? Ang lakas ng loob mo. Oo. Pero pagka alanganin ka dun sa ginagawa mo, alanganin ka rin talaga eh. Nangangamba ka eh. Kaya ang isang tao may assurance sa Panginoon, hindi siya kailanman nagkakaroon ng pagdadalawang isip. So, ang kahulugan nga ng assurance, kasi conclusion na ito pinag-aaral natin, isa sa kanyang kahulugan ay word of honor, no? Kasing katulad siya ng salitang word of honor. Pag sinabing word of honor, merong isang salita o maasahan yung salita ng tao. Kapag nagsalita ang Diyos sa atin, sureball yan. Sigurado. Word of honor Sigurado yan. talaga yan. Sigurado yan. Pero pag ang tao nagsalita sa iyo, ay meron pang ano yan. Maring pumaltos. O may paltos pa yan. Pero pag ang Diyos hindi maaari. Kaya sabi ng Bible, Roma 3, talatang 23, lahat ay nagkasala. Kaya para makasiguro ka na maliligtas ka, kailangan lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Romans 3 verse 23, kapatid. Verse 23. Mm. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi diyan, lahat ay nagkasala. Tapos, makakabot ka ba sa kaluwalhatian ng Diyos kung nagkasala ka? Hindi na. Hindi. Sabi kahapon sa 1 John 1 verse 7, lahat ay nagkasala. Kaya nga merong namamagitan palagi sa atin. Merong naglilinis sa atin. Nililinis tayo at merong naglilinis sa atin. Ano po? Sa ating mga kasalanan. Kaya, pag ang isang tao nasa kasalanan, Roma 6 talatang 23, ano sabi doon? No, so yung sinasabi natin kahapon, iba yung makasalanan sa nagkakasala. Ano po? Yung makasalanan, talagang mapapahamak siya. 6:23, kapatid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, ano Kay- daw? Sige. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay,
Okay, so ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kamatayan. O kaya ganun po 'yun. Kahit Kristiyano ka na at nagkakasala ka, pwede ka pa rin mapahamak. No? So ang assurance mo talaga sa harapan ng Diyos, ikaw ay mananampalataya, nasa tamang doktrina ka, nasa tamang salita ka ng Diyos, kasi yun yung assurance mo, yung salita niya mismo eh. Opo. Doon sa pananampalataya na yun mismo ang pagbabasihan mo ng kasiguruhan ng kaligtasan. Mayroon isang pananampalataya na nagsasabi na kahit na daw na kay Kristo ka, hindi mo pa rin daw sure kung ligtas ka o hindi. Meron pong ganyan na pananampalataya, ano po, hindi ko na sabihin yung pangalan ng religion nila, pero kung may nakikinig na kasapi nun, maring alam niya. Basta't ang gagawin mo, lumapit ka sa Diyos, and then maglingkod ka sa Panginoon, bahala ang Diyos kung i-grant yung paglilingkod mo o hindi. Kumbaga parang, tatama ba ako? Hindi. Parang wala ding assurance. Walang katiyakan. Walang kakatiyakan. Pero dito sa atin, sa pamagitan ng Biblia, may assurance tayo kasi ang sinusunod natin yung Word of God. And ang Word of God ay talagang totoo yan. Hindi yan pwedeng magsinungaling. So, yun nga kahapon na reply natin doon sa nagtatanong sa atin na yun nga pananampalataya lang daw, hindi po maaari ang pananampalataya kasama sa kaligtasan, pero hindi pananampalataya lang. Kasi isa sa mga sinabi ni Jesus Christ nung buhay pa siya, paulit-ulit natin sinasabi yan, Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. Yung hindi daw sumampalataya parurusahan. So kung susundin mo yun, assured ka ba? Hindi. Assured ka ron. Mismong si Jesus Christ ang nagsabi. Buti sana kung hindi natin nabasa na ang sumampalataya mabautismo maliligtas. Kapag nagtanong, anong gagawin para maligtas? Abay, nangyari din yan sa kanila. Nabautismuhan. Yung nagtanong kung paano ang gagawin niya para maligtas. Sa makatuwid, tayong lahat ay nasa biyaya na ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ephesians chapter 2. Yan, Ephesians chapter 2. Umpisahan mo kapatid dyan sa 8, kapatid. 8. Hanggang sa patuloy. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yan. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. 13. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kaniyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Okay, so kahit hanggang dyan na lang kapatid. Nakita natin dito, una, binigyan tayo ng Diyos ng gift. No? Sabi dyan, yung sa verse 8, binasa mo kapatid, It is the gift of God. Sabi dun, for the grace are ye saved through faith. By grace, saved through faith. And yung grace na yan ay gift ng Diyos para sa atin. Ang ibig sabihin ng grace, isang bagay na kailangan mo pero hindi mo kayang gawin, kaya kailangan merong magbigay sa iyo. Okay? So ano ba yung bagay na kailangan mo pero hindi mo kayang gawin? Yung kaligtasan. Hindi mo kayang gawin ng sarili mong kaligtasan eh. So merong gagawa ng kaligtasan na yon para ikaw ay maligtas. Tapos ibibigay niya sa iyo ng libre kasi kailangan mo yun. So nakita po ninyo, yun ang ibig sabihin ng grace ha. Ulitin ko lang para sa baka napabilis tayong maigi. Meron kang kailangan, pero hindi mo kayang gawin. So, merong ibang gagawa nun para sa'yo at ibibigay sa'yo. Kaya yung pagkakatukoy dito, yung grace na yon, yun yung gift na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano yun? Yung kaligtasan, yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo at kanyang muling pagkabuhay. So, kaya sabi ni kapatid na Pablo, sure kayo sa inyong pananampalataya dahil yung Jesus Christ na yan, namatay, inilibing at muling nabuhay. So, meron kang kasiguruhan ng iyong pananampalataya na ikaw ay maliligtas. Kaya sinabi pa niya, noong unang panahon, malayo kayo sa Diyos. Pero ngayon, inilapit kayo ng dugo ni Kristo. Diba? Sure na sure eh. Kasi bakit? Meron bang namatay sa krus? Meron bang inilibing at meron bang muling nabuhay? Amen! Kaya meron kang kasiguruhan ng iyong kaligtasan. Hindi kailanman parang suntok sa buwan yung pananampalataya mo. Ano po? So, kung kaya ngayon sinasabi nga natin, mga kaibigan at mga kapatid, kung ang turo sa inyo ay hindi mo pa masisiguro kung ligtas ka o hindi, alanganin ka.
'Di ba? Kasi sa Bible, pwede mong siguruhin ang kaligtasan mo ayon sa salita ng Diyos. Yung assurance ng Diyos ayon sa kanyang salita. Kasi hindi ka naman mananampalataya kung wala kang narinig na salita eh. Hindi ka naman mananampalataya kung hindi mo nabasa yung dapat mong sampalatayanan. So ngayon, kung naniniwala ka sa isang bagay na nabasa mo, panghawakan mo yun dahil yun ay salita ng Diyos. Ngayon, kung ang tinuturo sa'yo, sumampalataya ka pero hindi mo sure kung ligtas ka o hindi, ay alanganin ka. Alanganin. 'Di ba? Kasi ang sabi nga naman nila, parang tama nga din eh. Diyos ang nakakaalam kung ligtas ka o hindi. Tama yun, per se. Diyos talaga nakakaalam kung ligtas ka o hindi. Saan magbabase ang Diyos kung ligtas ka o hindi? Doon sa pagsunod mo sa kanyang utos. Di ba? Sabi ng Diyos, sumampalataya, mabautismo, maliligtas eh. Sinabi ba niya? Hindi. Sinabi niya. niya. Pag ginawa mo yun, sumampalataya na bautismo, ligtas ka ba? Hindi. Ligtas ka, siyempre. At hindi siyempre doon natatapos yun. Lahat ng mga nababautismuhan sa Bible, lahat sila po ay kaanib ng Iglesia ni Cristo. Lahat po sila ay kaanib ng Church of Christ. Kasi yun po yung nabasa natin sa Biblia. So kasama sa sasampalatayanan mo, kasama sa assurance mo na meron kang nag-iisang church na sinasabi mismo ng Biblia. Okay? So kaya nga, kasama sa ating assurance sa pag-aaral natin, yung pong kaligtasan sa iglesia. Epeso 5, talatang 23. Okay? So maraming tumututo dyan, kapatid na Sam, kapatid na Jason, kapatid na Juby, Siguro kung na-meet nyo na yan. 5:23, kapatid. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So, makakasiguro ka ba ng isang church na tama at totoo? Kasi isa din to sa mga tanong natin eh. Ano daw yung religion na dapat niya samahan talaga? O anong pananampalataya na dapat niya samahan? Sa Bible po, nakasulat dito na ililigtas ni Kristo yung kanyang katawan. Ano ang kanyang katawan? Sa 1 talatang 22 hanggang 23. At saka yung paborito mong talata, kapatid na Sam, yung Kolosas, di ba? Ano sabi diyan? Epeso 1, talatang 22 hanggang 23, kapatid. Ano ang katawan na tinutukoy po ng Bible? At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Na siyang katawan niya, Yun. na kapuspusan niyaong pumupuspos ng lahat sa lahat. So sa mga kapatid, nakita natin dito na ang katawan pala na tinutukoy ng Bible ay ang kanyang iglesia. So, pwede ka bang makatiyak ng pananampalataya nung church mo? Pwede mo bang itiyak yun na talagang yung church na sinasamahan mo ay tama at totoo? Pwede po, pagka yan ay nakasulat sa Biblia. Kaya nga sabi dito, ang church na nakasulat sa Bible ay Church of Christ. Wala pong ibang church na nakasulat sa Bible. Subukan po ninyo, mag-search kayo dyan sa Bible po ninyo. Kung mayroon kayong Biblia, tingnan po ninyo kung yung pananampalataya ninyo ngayon, yung church ninyo ay nakasulat sa Bible. Kasi isa yan sa mga dapat may assurance ka eh. Assurance mo dapat kung ano yung church na kinaanibad mo. Kaya nga yung isa nagtatanong sa atin, nalilito siya. Ano ba talagang church yung dapat niya samahan para maligtas siya? Meron po sa Bible yun, pwede mong tiyakin. At sinabi mismo na Biblia, ang ililigtas ni Kristo ay ang katawan niya. Ano ang katawan na yun? Specific, Colossus 1, verse 18. At siya ang ulo ng katawan sa magkatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ano sabi doon? Sino daw ang ulo ng katawan? Jesus Christ. At ano daw yung katawan? Ang iglesia. Ang iglesia. Kaya para makasiguro ka na talagang tama at totoo yung church na kinabibilangan mo, dapat mababasa yan sa Biblia. Alam niyo, sa totoo lang, kung kwento at kwento din lang, marami tayong kwento tungkol dyan. At marami na din po tayong pinanggalingan. Pero nung ako po ay makapausap, ako'y aralan nung isa sa mga kaanib ng Church of Christ nung panahon na yon, nakita ko talaga, meron talagang church sa Bible. Hindi yung church na itinayo ng tao. Kasi ang dami na pong church na itinayo ng tao ngayon eh. Yung lagi natin inuulit-ulit, 6,410. 4 years ago na yan. Noon pa yan. Pilipinas lang po yun ha. Yung mga churches na nakatala sa SEC, 6,000 mahigit na. Ano po? So, alin doon ang tama sa church na yun? Lahat ba yun tama? Kung lahat yun tama, bakit hindi magkakasama-sama? Subukan yung pagsama-samahin. Hindi naman magkakaisa yung mga churches na yan. Kaya nga, di ba, may nakikita kayo sa TV, sa YouTube, may mga nagdidebate. Bakit? Kasi hindi yung paniniwala ng isa, hindi kasama ng paniniwala ng isa. Di ba? Kaya ang pinakamaganda, mga kapatid, para makasiguro ka na tama at totoo yung pananampalataya na meron ka,
tingnan mo kung nakasulat sa Bible yan. Pag hindi yan nakasulat sa Bible, alanganin ka dyan. Di ba? Kaya ang sabi ko, safe ito eh. Kahit na sabihin mong, sa totoo lang, di ba, sinabi nga natin noong nakarang araw, hindi naman tayo nag-aral ng Bible school. Pero sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia, pagka bukas yung puso mo at binabasa mo talaga, matututunan mo kasi aklat siya ng Diyos eh. Salita ng Diyos yung nakalagay dyan. Pag binasa mo yun, makikita mo, meron pala talaga nito. Ngayon, kung magpapaturo ka pa sa iba, lalo na't nakatimpla na yun, pag ininom mo yun, talagang ganun ka. Timplado na yun eh. Pero kung itong iinumin mo, kakainin mo yung mismong salita ng Diyos, magiging ganun ka. Maisipin mo ha, kaya nga, yung challenge ka natin. Anong religion mo ngayon? Tanggalin mo muna yan, tapos basahin mo yung Bible. Tingnan mo kung ano magiging ka. Sagot ng Biblia. Hindi, tama yung sagot ng Biblia. Ibig sabihin, pag binasa mo siya ng plain, yung Bible, makakasiguro ka ng sasamahan mo kung ano. Kasi Bible ang magtuturo sa'yo. Pero pag sa religion ka lumapit, sa mga religion sa panahon natin ngayon, kung ano yung lapitan mo, magiging ganun ka. Tama ba, mali? Opo. Gusto mo makasiguro, lumapit ka sa Diyos. Biblia ang kausapin mo. Basahin mo yung Biblia, pag-aralan mo siya. Plain and simple. Ano po? At doon sa nag-text sa atin, nagpapaalis pwede makinig. Siyempre po, pwedeng makinig sa amin. Ano po? At kahit na ganyan ang religion mo, pwede mo itong, pwede ka makinig and then i-share mo din. Kasi kung nakikinig ka, at kasi hindi ka naman magte-text sa akin ng ganyan kung hindi ka nag-aalangan ngayon sa religion mo. Ano po? Pwede ka makinig sa amin and then kailangan buuhin mo yung puso mo. Yung puso mo, gawin mo siyang timtiman na ang layunin mo ay hanapin ang katotohanan. No? Katotohanan. Kaya pwede kitang hamunin din na tanggalin mo muna yung alam mo kung saan anumang alam mo tungkol sa religion. Kung may Bible ka, buklatin mo yung Bible mo at mag-aral ka sa Biblia. Ituturo sa iyo ng Bible kung ano ang religion na pwede mong samahan. At ituturo sa iyo ng Biblia kung ano ang kaligtasan na meron diyan sa Bible na yan. Plain and simple. Di ba? O kaya ngayon lagi natin sinasabi noon, hindi namin kayo niyayaya dito sa pananampalataya kung ano meron kami. Diba? Anong lagi nating hamon? Magbasa po kayo. At sigurado, pag nabasa niyo yan, magtatanong kayo. At magiging kasama namin kayo. At saka doon din, Brad, sa mga kasi baka may magsabi, paano yan, Brad, wala kaming Bible. Namimigay po tayo ng Bible. Saka, hindi na rin imposible ngayon kasi kung may mga cellphone, tama. mayroon pong application ng Biblia. Opo. Tama yung kapatid na sama, no? Kung wala naman kayong cellphone, pwede din kayo namin bigyan ng Bible. Pero kung may cellphone kayo, kung naka-Android kayo, o Apple man yung cellphone nyo, mag-download na lang kayo ng Bible para mababasa po ninyo. Ano po? So, kaya sa ating pag-aaral na ito, nakita natin na pwede mo bang siguruhin ang iyong pananampalataya? Pwede po. Kailangan nakasulat. Pwede mo siguruhin ang iyong salvation? Pwede po, basta nakasulat. Pwede mo bang siguruhin yung church kung ano yung dapat mong kaaniban? Pwede po, kasi dapat yan ay nakasulat. Pwede mo bang siguruhin ang doktrina na meron yung church na yan? Pwede po, kasi sinasabi po din ng Biblia yan. Ganyan po kami dito sa Church of Christ. Masyado po kaming stricto pagdating sa mga bagay na nauukol sa Biblia. Kaya kung kami din mismo, talagang nag-aaral po kami ng talagang Bible-based. Wala po kami kasing pinuno na tao eh. No, talagang pag-aaral namin talagang Bible-based. Walang pinuno magdidikta. Walang pinuno. Tama yung kapatid na Jason, no? Kasi pagka may leader kayo, yun na magdidikta kung anong doktrina niya eh. Tama, mali. Kung tama yung sinasabi ko, mag-isip ka na po. Kasi bakit? Yun ang talagang totoo. Kung sino ang pinuno nyo, yun ang magdidikta ng doktrina ninyo. Pero dito sa amin, wala kaming pinupinuno. Kaya sigurado ito na ang sinusunod talaga namin ay ang Diyos. Yun din ang naramdaman ko dati, kapatid eh. Nung malaman niya, kasi inaalam ko din, sino ang founder ito, sino ang pinuno ito. Walang sinasabi sa akin. Kala ko ang founder nun, si Brother Ben eh, kasi lagi nakikita. Sinasabi, hindi ako founder nito. Alipin lang din ako. Pinatunayan naman niya, talaga naging alipin siya, naglilingkod talaga siya. Sabi ko, ito nga talaga yata ang totoo. Kasi bakit? Talagang walang pinupinuno kami na sinusunod. Kaya makakasiguro ka dito sa Church of Christ na tama, totoo. Dahil ang pinangahawakan nito, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ulitin natin, 2 John 9, no? Kasama sa assurance natin, yung pagpapakilala mismo ng Diyos ng kanyang doktrina. At mahigpit po yung 2 John 9, kapag wala ka sa doktrina ni Kristo, wala ka ding Diyos. 2 John 1 verse 9, kapatid. Verse 9. Apo. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ano sabi diyan? Kailangan mo palang manahan sa aral
Kailangan mong manahan sa kinaroroonan ng Ama. Kasi tatahanan ka ng Ama at Anak kung nananahan ka sa aral ng Diyos. Kung wala ka sa aral ng Diyos, hindi ka tinatahanan ng Diyos. Yung abiding na pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Kaya, meron kang assurance sa Panginoon, magkakaroon ka ng kaligtasan. Kung ikaw ay, Revelation 2 verse 10, kailangan mong maging tapat hanggang sa ikaw ay mamamatay. Yun po ang assurance. Sigurado ka na maliligtas ka kung tapat ka. Revelation 2 verse 10. Ano sabi niya? Revelation 2 verse 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ano sabi niya? Magtapat ka hanggang sa kamatayan. Mateo 10 verse 22. No, bilanggit mo ng Bible 'yon. Para sigurado ka, magtapat ka hanggang sa mamatay ka. Walang kapaltos-paltos 'yun, 'di ba? 10 verse 22. Apo kapatid. At kayo kapapuutan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas ay ano? maliligtas. Sigurado hindi? Sigurado. Sigurado po 'yun. 1 Corinthians 15 verse 58. Diba? Mga talata na yan, sureball na sureball yan. Pagka natalo ka pa dyan, ay nako. Ay, hindi ka talaga matatalo kasi hindi sinungaling ang Diyos eh. Di ba? Kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, sigurado, walang talo yan. Sure yan. Oo, panalo yan. Kaya nga, assured eh. 15:58 kapatid. 50:28? 58. Yung pinakahuli. 58. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Di ba? Talagang sureball ka eh. Sabi niya, pag sa Panginoon ka nagtatrabaho, lahat ng ginagawa mo, may kabuluhan yan. Pero pag sa tao ka lang naglilingkod, may talo ka pa dyan. Kasi bakit? Pagka tao kasi pinaglilingkuran mo, sipsipan pa yan eh. Di ba? Palakasan pa yan. Sa Diyos, walang ganon. Wala. Dito nakita ko talaga yan, talagang hindi tao ang paglilingkuran mo, Diyos talaga eh. 'Di ba? Okay lang 'yun, yung meron kang kasama, wala namang problema doon. Pero wala kaming pinupinuno dito na tao. 'Di ba? Na yung nagdidikta sa amin kung ano yung dapat na maging doktrina namin. Ang doktrina namin dito, mismong Biblia. 'Yun talaga ang magdidikta sa amin. At 'yan ang kasiguruhan ng pananampalataya na meron po kami. Isa pa, 1 Corinthians 16 verse 13 kapatid. Verse 13. Tingnan niyo po nakalagay diyan. Magsipag-ingat kayo, pakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas. 14. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ng inyong ginagawa. Amen. Kaya dito sa pinakita ni kapatid na Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, na talagang pagkagagawin mo ang isang bagay na mayroong pag-ibig, sigurado ka dyan. Pero pag ang isang bagay ginagawa mo ng walang pag-ibig, alanganin ka dyan. Di ba? Kaya ang sabi niya, pagka ginagawa mo isang bagay na tama totoo, kailangan mong gawin ito ng kailangan ikaw ay magpakalakas, magpakalalaki. Sabi diyan. Ano pa isa? Magpakatibay sa pananampalataya. At ingat. 'Di ba? Kasi una-una, tama at totoo ang pinanghahawakan mo. So kung hindi ka mag-iingat diyan, pwede ka pa rin mapahamak or madaya. Okay, sa ating pagwawakas, sa ating conclusion, pwede ba nating siguruhin ang ating pananampalataya? Pwede po, ayon po sa sinasabi ng Biblia. Kaya para hindi ka mag-alinlangan sa iyong pananampalataya, it must be written. Lahat ng mga bagay na gagawin mo, dapat nakasulat and dapat naka-rightly dividing the word of truth. Sabi ni Sister Laura Aquino, kailangan po may sarili kang ugnayan sa Diyos, tanggapin mo sa iyong puso na siya ang iyong tagapagligtas. Tama po yun, dapat may ugnayan ka sa Panginoon, and of course, siya ang tagapagligtas mo. Pero dapat nasusulat yung ugnayan na yun. Hindi pwedeng ikaw lang makikipag-ugnayan sa Diyos. Alamin mo kung paano ka makikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? Dapat naka-fit. Yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos, yun din dapat ang ibalik mo sa Kanya para fit po yun or sakto. Okay? So, wala na tayong oras at pwede na kayong bumati, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Binabati ko po yung mga nanonood at sumasbaybay ng ating programa.
Maraming salamat po. Sige po, magandang hapon kina Tia Glinda, Rosuelio at Tia Dado. At lahat po na nakikinig dyan sa may San Isidro. Salamat po sa inyong pakikinig. At kina Ate Lita, tapos kay Kuya Tony Polier. Salamat sa inyong pakikinig. Sa lahat po ng ating mga, tapos si Milyares family, magandang hapon po. Kay Lula Liling at ay Tia Pili Manandig. Salamat po sa inyong mga nakikinig dito sa Call Radio. Tapos kay Marinel Encinas, salamat sa inyong salamat sa inyong pagkikinig at panonood. Yung ating mga viewers sa Facebook Live, salamat po at God bless you po sa inyong lahat. Okay, muli magandang hapon sa Japan. Ano po ang aking kapatid na si Ate Bibi Morita. Ano po, magandang hapon sa inyo at sa lahat na rin po ng mga anak mo. Ano po. At ganoon din sa Lugi, ano po, magandang hapon dyan kina Ate Ten, Ate Disay, at sa kay Kuya Kaya Ugot, ano po, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At sa Mercedes, sa Barangay 3, ang aking buong pamilya, ang Wilesco family, ang Di Arao, Brillantes, Gadel, at ang Faharin family. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa Sabang Bensons, ang Soterio family. Yan lamang po at God bless. Okay, sige, magpapaalam na